Kami ba, panoodin natin to. Committee, kaugnay ng malalang kalagayan ng bansa natin tungkol sa mga baha na dumarating at nananatili sa matagal na panahon. Marami tayong na-establish na mga bagay na hindi kinontra ng mga ahensyang kinauukulan katulad ng DPWH, ng DBM at yung mga initial na representatives na dumalo galing sa 15 contractors na na-identify ng Pangulo kamakailan lang. Mahalaga yon sapagkat mula doon gagamitin na natin yung mga yon sa pag-usad ng ating mga pagdinig. Kung gagamitin natin yung mga legal terms na ginagamit sa korte, we have successfully laid. Ang nasa isip ko lang, so kailangan ko lang siyang i-voice out kasi nasa isip ko lang. Take note ha, ito yung pumalit doon sa mga balita na nawawalang mga sabongero. Ngayon wala ka nang marinig tungkol doon. Ito na yung pumalit, yung flood control. Parang mas malaking issue, 'di ba? Alam mo, ang naisip ko lang dito, ano kaya ang kapalit nito para mawala, pag nawala na naman tong issue to, naglaho na naman na parang bula, ano na naman kaya yung mga bagong kabanata? Diba nakaka-excite isipin kung ano naman yung gagawin nilang issue para mawala na naman itong issue na ito at may bago na naman silang kuno, diba? The predicate, sabi nga, mga premises ay walang kumontra katulad nung mga initial na findings ng Wait Pangulo nyo, babanggitin dito yung budget. 2,500 na contractors, halos 15 lang ang namuni. Be! Parang nasa maling linya tayo. Parang wag na tayo mag-vlog. Parang mag-contractor na lang tayo, be. Hindi, halos 18% o naunang kwenta na 545 billion worth of flood control project. Although kalaun, Billion na, billion, be. na-clarify yun, hindi lang yun ang talagang amount, kung hindi about 1.2 trillion sapagkat yung Be! Trillion, be! Trillion! Oh. Tapos yung nagsasabi dyan na ang hirap daw ng Pilipinas. Be, hindi mahirap ang Pilipinas. Hindi mahirap ang Pilipinas. Mayaman ang Pilipinas. Ang problema, sobrang daming buaya, be. Tapos ayaw nilang magtira sa taong bayan at saka sa country talagang uubusin nila, 'di ba? Kung hindi pa nila naubos, iuutang pa nila. Hindi mahirap ang Pilipinas, as in. Kung talagang hindi sobrang daming buaya, siguro katulad na tayo ng Singapore, ng mga ibang mayayamang bansa. Kasi mayaman ang Pilipinas, B. Hindi mahirap ang Pilipinas. Marami lang talagang buaya. Tapos pinuboto pa natin, paulit-ulit. Yung buaya pa din talaga pagkakatas ng eleksyon. na datos ng Pangulo na 545, yun ay from 2022 hanggang 2024 lang. Kapag sinama mo yung 2025, aabot yan ng 1.2 trillion pesos. Ngayon, dahil nga... Narinig niyo ba yun, mga mima? Grabe ang budget, B. Nakakalula. Diyos ko, diba? Tapos inaano nila yung mga ayu-ayuda, yung mga purpose. Kung tutuusin, B, walang-wala yung purpose budget dito sa binabanggit nila dito. Yung sa DSWD at saka yung sa mga eskwelahan, baryang-barya, B. Kumpara dito sa tinatahak nilang to. Malaki nang nagagastos natin at wala namang nangyayari dyan sa... Correct, walang nangyayari. Ano ba? Hindi na talaga umusad. Uy. Kontrol ng baha. Talagang nakakabahala na kinakailangan natin sabihin sa kanila that we have to get to the bottom of this. Literally, sabi ko nga, isisirin natin kung yun ang kinakailangan. Makuha lang natin ang katotohanan. Unti-unti. Alam mo, pag actually gusto ko ito siya. Pero alam mo ba, minsan may trust issue ka na talaga na yung pagkakasabi niya, uungkatin natin yan hanggang doon. Ganyan din yung sinabi nila dun sa nawawalang sabongero na sobrang laki ng kalaban natin. Kahit gaano pa yung kalaki, bubunggalin natin yan, naarapin natin yan. Nasaan na kayo ngayon? Where are you na? Nasaan na, be? Diba sinabi din nila yan na, ang laki-laki ng kalaban dito, ang laki-laki ng pera dito na ano na nangyari dun, be? Ganito din. Ito na naman. Aanuhin natin yan, ganyan. Tapos mawawala na naman itong parang bula. Meron na naman bagong issue. Nga lumitaw pagkat karoon ng pag-amin kanina na talagang merong mga ghost projects. At nakita ninyo, umamin ang... Surprise?
Bago ba to? Mga ghost project. Bago ba to, be? Ay, nako. Ating DPWH, siguro sa kanilang initial na pag-iimbestiga rin, lalong-lalo na sa parte ng Bulacan, inamin niya na may mga multong proyekto at na sa lalong madaling panahon ay isusumiti niya sa atin yung mga pangalan ng contractors, sino yung mga kasangkot na mga opisyalis ng DPWH na merong responsibilidad para tingnan ito. Kasama na rin ang COA. Kapagkat kung ghost projects yung mga yon ay hindi naman siguro nakakabilib na sabihin nila na na-audit nilang mabuti yun. Wala man lang pumasok sa kanilang report na may mga ghost projects. Bitaw din, kung ang pag-uusapan ay ghost projects, nasaan na yung mga bands, yung mga performance band na pinost ng mga contractors. Lahat kasi ng project, may Alam nyo, wag na talaga kayong mag-contractor. Alam nyo, nangyari yan sa bahay ko, Bi. My God. Ay, nako. Lugin-lugi talaga kayo dyan. But anyway. kulang garantiya yan ng mga banding companies. So umamin si Secretary Bunuan na kapag na-establish niya yung mga yon, mapipilitan na habulin yung mga insurance companies na nag-post ng mga bonds para sa kapakinabangan ng ating bansa. Kinakailangan maibalik kung talagang ghost projects. Kaumpisa pa. Pag naibalik yan, be, sino na naman ang kukuha niyan? Pag nabalik yung budget, sino ang maghahati-hati? Hindi na mapunta sa tambayan yan pag nabalik yan, be. Tamang yun. At nagmungkahi tayo na kung gagawin niya ng madalian ng pag-imbestiga na kanyang ipinangako, kung po pwede. Ano sa palagay nyo? May madali ang mga ganap? Nagmadali ang Pilipinas. Oh my God. Ay isangkot niya ang ating komite. Yung Blue Ribbon, kapagkat meron naman tayong kakayahan na mag-deputize ng hanggang 2 staff natin, upang sa ganun ay meron tayong participation. Ang pangako nga pa niya, kasi wala naman tayong backhoe dahil ang paraan na gusto ng chairman ay tingnan natin physically. Kung yan ay may mga multo, ay kinakailangan nating gibayin ang porsyon ng kanilang mga nicho para makita natin ang mga buto. Pagpapatunay. Parang yung sa bungero, hinahanap din ng buto. Pero nawala na ngayon. Talagang merong pagkakasala. Naging bulalo Mayroon naman siya. Kaya tingin ko, pagka ganun ang ginawa natin, sapagkat may kakayahan naman ang ating komite na magpadala talaga ng representatives at tukuyin by random ito, kahit random lang, sapagkat napakarami niya. Isang section ng isang embankment, halimbawa, o revetment, at kapag yan ay kinayod ng backhoe, Alam mo, sobrang dami talagang pera ng Pilipinas. As in. Kaya, hindi dapat talaga naghihirap ang Pilipinas kasi hindi lang milyon kasi ang pinag-uusapan dito, B. Billion as in a big fat B. Oh, 'di ba? Tapos may tipa, trilyon. Grabe, 'di ba? Grabe. Lilitaw at lilitaw yan. Yan po yung mga initial na gagawin natin patungo dun sa pagkuha po natin ng katotohanan. Ito lamang po ang paraan para sa ganun ay matakot naman ang mga gumagawa nito. Hindi yan Sapagkat talaga matatakot. pong nasasalaula ang pera ng bayan, nasasalanta ang Matagal kabuhayan at pati buhay ng ating mga kababayan ay nanganganib. Marami pa po tayong bubusisiin dito. Pinag-uusapan po yung kung paano na po procure ang project, kung paano pinahihiram ang mga lisensya, kung paano nagkakaroon ng sakbuatan. Hindi po kasi po pwede na mag-bid ka sa marami. Grabe. Number 1 talaga sa ganyan ang Pilipinas. Yung anong tawag dyan? Ano yan? Wait lang. Nagsasabuatan. O, diba? Hindi ko masabi. Nagsasabuatan or mga illegal ganyan. Ay, nako. Project sa buong kapuluan, kapag mangyayari nun ay parang napakarami mong technical persons at napakarami mong technical equipment na imposible pong maipundar ng kahit sino pang contractor. Yan po yung sisimulan nating tingnan at nakikita natin na makikipag-cooperate siguro naman. Alam mo, gusto ko to siya eh. Lagi kong pinapanood yung mga ano niya. But anyway, meron din ako nakita na video na sabi nung isang content creator, baka paano kaya nakakatulog to mga contractor na to sa gabi, no? Nakukonsensya kaya to. Well, ngayon, sabihin ko sa inyo paano sila nakakatulog. Unang-una dyan, kaya sila nakakatulog,
Eh kasi malambot ang kama nila. Bakit malambot ang kama nila? Kasi mahal ang kama nila, kinuha nila yung budget doon sa gobyerno, 'di ba? Ito pa, another reason bakit sila nakakatulog ng maayos. Kasi maraming gumagawa ng content, 'di ba 'to nakukonsensya, paano sila nakakatulog ganyan. Una, maganda ang kama nila, no? Malambot, parang ulap, ang bedsheet niyan, planchado. Pangalawa, naka-aircon yan sila. Kasi nga, Diyos ko, milyon, trilyon ang pinag-uusapan natin dito, 'di ba? Oh, magandang kama, aircon. Ano yung pangatlo? Nakakain yan sila ng masarap. Kasi nga, 'di ba, maraming pera galing sa pera ng taong bayan. Bosog ang tiyan nila. 'Di ba? Kaya sila nakakatulog. Huwag na kayong magsabi na, paano kaya nakakatulog tong mga taong to? Mahimbing ang tulog nila kasi nga ang sarap ng kama nila, naka-aircon sila, hindi sila nagugutom, ang sarap ng mga dinner ng mga yan, mga buayang yan, Diyos ko Lord. Kaya yung mga ganyan, hindi na yan ang question, paano sila nakakatulog sa gabi. Mahimbing ang tulog niya nila. Kasi ang lamig ng bahay niya nila, naka-aircon niya mga yan. 'Di ba? So wag na kayo mag-question diyan kung paano sila nakakatulog and all. Sana yan. sa tagal ba naman ang taon? Ilang taon na silang ganyan, 'di ba? Ay nako.